Una sa mga balita, matapos ang paghagupit ng Bagyong Pablo, tinutukan naman ni Pangulong Aquino ang malawakang rehabilitasyon ng mga nasalantang lalawigan at ang mabilis na paghahanda o paghahatid ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Ang kabuang ulat hatid sa atin ni Rocky Ignacio live. Rocky? Yes, maraming salamat, Cathy. Patuloy nga tinututukan ni Pangulong Aquino ang sinasagawang rehabilitasyon at yung paghahatid ng relief assistance sa mga apektadong residente sa matapos tamaan ng Bagyong Pablo. Nais kasi ni Pangulong Aquino na agad makabalik sa normal ang kabuhayan ng mga nasalanta ng bagyo. Ilang araw matapos ang Bagyong Pablo, tinututukan naman ni Pangulo Aquino ang malawakang rehabilitasyon at agarang pagpapaabot ng relief assistance sa mga apektadong lugar. Nananatili rin ang kautusan ng Pangulo na gawing prioridad ang paghahanap sa mga nawawalang tao nung kasagsagan ng malakas na bagyo. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, hindi nagawang mag-monitor ng Pangulo ng laban ni Manny Pacquiao dahil sa pagtutok sa operasyon ng gobyerno sa mga apektadong lugar. 2 Philippine Coast Guard vessels have been deployed to conduct search and rescue as well as relief operations in the province of Davao Oriental. The SARV-3504 has successfully completed its second trip, which transported relief goods and response personnel to the municipality of Baganga and ferried 42 residents of the municipality of Baganga to Mati City, the provincial capital. It is now on standby for a third trip. Another vessel, the SARV-003, moored at Sasa Wharf in Davao City. It will be deployed to augment SARV-3504 after refueling. Meanwhile, 3 patrol boats of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources manned by PCG personnel, have been organized as a task force for the search and rescue of fishermen at sea. The MCS-3009 is already conducting operations in the area, while 2 more vessels will be dispatched from the port of Mati tonight to augment the effort. According to a report by Transportation Communications Secretary June Abaya, 20 fishermen have been rescued, 5 bodies were recovered, and 310 remain unaccounted for. Nagdeklara ang Pangulo ng State of National Calamity para mas mapabilis ang rehabilitation at relief assistance dahil sa malaking pinsala na iniwan ni Pablo. Nakataas pa rin sa red alert status ang lahat ng regional offices ng Philippine National Police sa Mindanao para tiyaking walang pagtataas sa presyo ng pangunahing bilihin. The Philippine National regional offices in Mindanao are also on full alert status, and its investigation units have been mobilized to assist LGUs and the DTI to monitor market conditions for price control violations and unfair trade practices. Sinisikap na rin isaayos sa mga pangunahing lansangan para marating ang agarang tulong sa mga apektadong residente. Pagtiyak pa ng palasyo, may sapat na relief goods ang DSWD sa mga biktima. Magtatayo na rin ang dagdag na bank house ang DSWD bilang pansamantalang tirahan. Kasunod nito, muling hiniling ng Malacanang sa publiko na magpaabot ng kaukulang tulong sa mga apektadong pamilya. Sa halipaan niya na magdaos ng marangyang selebrasyon ng Pasko, ikonsidera ang pagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Kinansila na rin ng Malacanang ang Christmas party ng Office of the President, Presidential Communications and Operations Office, Presidential Development Strategic Office, NDRRMC at iba pang ahensya ng gobyerno. I think yung siguro mas subdued ang celebration ng natin maalis na, lalo na ilan sa atin may darating mula sa ibang bansa magpapasko rito, magse-celebrate ng Kapaskuhan. Siguro ang attitude po natin pangalawa, hindi mo rin maiiwasan na magkaroon ng kunting salo-salo pagdating sa Pasko at sa bagong taon. So, ang idea lang dito siguro simpleng pagse-celebrate lang ng Pasko. Nauna nang nagpaabot ng pasasalamat ang Malacanang sa mga tinanggap na tulong, kasama na dito yung mga ipinaabot na tulong mula sa ibang bansa. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.